Sa videong ito ay ipapakita ko ng malayuan, malapitan at mismo nating papasukin ang mistulang impyerno na sobrang laking sunog na nagaganap ngayon as we speak sa bansang Estados Unidos. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Badi habang busy tayo sa pakikimarites sa kung saan magtatapos ang bangayan nila Daryl Yap at Vic Soto tungkol sa kanyang kontrobersyal na movie at pagtatapos ng buhay ni Pepsi Paloma, ay ganoon na lang na sobrang dami ng tao ang sa ngayon ay apektado ng dambuhalang sunog sa USA. Una nating pag-usapan ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Nagsimula ang lahat sa lugar na kung tawagin ay Palisades noong January 7, 2025 doon sa kanila at January 8 naman dito sa atin. Nagsimula ito ng madaling araw mula sa maliit na apoy hanggang sa lumaki ng lumaki. Damay ang lahat ng mga tao, mapamahirap, mayaman, mga hayop at ultimo mga bahay ng international artist tulad na lamang ng mga artista na sina Mel Gibson, Paris Hilton, Kim Kardashian and many more. I won't go into details one by one sa kung paano ito kumalat at lumaki ng husto dahil hahaba ang oras natin, pero bibigyan ko kayo ng before and after photo ng sunog. Heto ang before at heto naman ang after. Heto pa ang isa. At ito ang space view ng lugar at ito naman ang airplane view. Kung lalapit pa tayo ng kaunti ay heto. At kung lulusungin na talaga natin ay impyerno. Impyerno ng maituturing ang bansa kung saan may nangyayaring sunog. Ganoon din na tila Judgment Day na ang itsura ng araw doon sa kanilang lugar. Never ever seen anything like this. I've been living here for 6 years. There's so much smoke that it is blocking the sun. You see, ang madalas na pinagmumulan ng wildfire o sunog sa kanilang bansa ayon sa the National Fire Protection Association ng United States ay ang mga kidlat. Pero ang nakapagtataka kung ang lahat ba ng ito ay dahil lang sa kidlat ay noong nangyari ito ay walang nai-report na sama ng panahon o bagyo doon sa lugar ng California. Ngayon, ang isang faktor at talagang binibigyang pansin ng mga scientist kung bakit ganoon na lang kabilis lumaki ang apoy ay alam nyo? Na noong mga nakaraang buwan kasi sa California, bago pumasok ang malamig na simoy ng hangin o winter ay nakaranas sila ng sobrang tuyong klima. Summer to fall bago ang winter ay walang pumasok na ulan. Madalas na binabalita ito noon sa kanilang bansa. Pagpasok ng winter ay inaasahan nila na mayroon kahit papaano na ulan o snow na babagsak sa kanilang lugar. But in an unexpected event ay pagpasok ng winter ay nanatili ngang malamig ngunit walang ulan ang bumagsak sa kanilang lugar. Tanging malalakas na hangin lang na kung tawagin nila ay Santa Ana winds ang kanilang naranasan. So, if you think of it, tuyong panahon plus malakas na hangin ay perfect recipe, perfect combination para sa mala-apocalypse movie na sitwasyon ngayon sa bansang USA. Ganoon din na nasa gilid ang lugar ng dagat kaya pag umihip talaga ang malakas na hangin ay sila ang pinakaunang tatamaan. Sa ngayon, dahil patuloy pang inaapula ang sunog ay walang konkretong sagot ang mga kapulisan o otoridad sa kung saan nagsimula ang apoy. May mga report na sinasabing ang lahat ng pangyayaring ito ay gawa ng isang kapabayaan. Kapabayaan daw ito ng isang pamilya na nagpipiknik at nakaligtaan nilang patayin ang kanilang bonfire na siyang dahilan naman
kung bakit may nasunog na talahiban at kumalat ng kumalat. Alam mo buddy, may mga fire hydrant naman na nagkalat sa lugar at tingnan mo ito buddy. Ito ang reserba nilang tubig sana para tugunan ang mga ganitong sitwasyon sa kanilang lugar. Pero katakatakang nang mangyari ang malaking sunog na ito ay out of order. Napakaraming report pati na yung mga residente na meron nga silang fire hydrant ngunit wala itong lamang tubig. Out of every fire hydrant you've seen, what have you found? Right now, we're finding most of them are down or low pressure. Help was on the way. Fire trucks hit the road from neighboring states, but the fires didn't wait. Ganoon din na many months ago bago mangyari ang lahat ng ito ay maraming insurance company ang biglang nagtanggal ng fire insurance sa mga residente na noon ay nag-avail nito, pero bago mangyari ang sunog ay biglang tinanggal ito sa kanilang mga insurance. Sa next video na lang siguro natin buddy, pag-usapan ang tungkol dyan. Mayroon namang mga report kung saan hindi lang isa kundi higit sa 10 ang naaresto dahil di umano naaktuhan sila ng mga tumatakas na residente na nagsisimula ng apoy. Di umano ay may mga dala silang gamit panunog tulad ng blowtorch, gas, lighter, etc. I want you to take a good look at your screen as I give you the latest information provided by Fox News. Fox News reporting an arsonist suspect is detained in connection to a fire in the West Hills of Los Angeles County. Ngayon, nandito na tayo sa parte ng ating video kung saan magsusuot tayo ng tinfoil hat at mag-iisip outside of the box dahil ang pag-uusapan naman natin ay ang katakatakang malaking coincidence na isang araw bago mangyari ang napakalaking sunog na ito sa United States ay animoy, minamak o ginagawa nilang katatawanan ang buong Katoliko, kabilang na ang Santo Papa. Noong January 5, 2025 kasi, araw o oras lang bago naitala ang unang sunog ay ini-upload at kumalat sa internet ang video na ating pag-uusapan. Ang video na aking tinutukoy ay ang ginanap na 82nd Annual Golden Globes Award. Isa itong taunang awarding ceremony para sa film and American television. Noon, ang napili nilang host ay ang tao na may pangalang Nikki Glaser o Glaser. Good evening and welcome to the 82nd Golden Globes, Ozempic's biggest night. And out of thousands or even millions na pupwede sana nilang gawing opening remarks o opening ceremony ay nag-perform lang naman siya ng isang kanta. Isang kanta na pinamagatang Pope Eular, as in Pope Santo Papa Eular. Sa kanta buddy ay makikita at maririnig natin ang tila pangmamak o pambabastos niya sa Santo Papa at sa buong Katoliko. Handa na ba kayong mapanood ito? Well, panoorin at pakinggan natin ang performance niyang ito. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. There were so many great movies this year, from Wicked to Conclave. Wait, that just gave me an idea. You're gonna love this. You will be popular. You're gonna be popular.
I'll teach you some Catholic prayers. Oh, sorry, what? Wait, this sucks? Yikes! You see, hindi ko naman sinasabing totoo ito na ito talaga ang dahilan ng lahat. But the timing kasi buddy is uncanny. Isang araw o oras lang ang pagitan ay heto na ang bansang Estados Unidos. And well, after nga nito ay ayun na nga, tulad nung sa Paris Olympics na inulan ng inulan, ay dito naman sa Amerika ay apoy ang bumagsak sa kanilang bansa. You see, ang Las Vegas pati ang Los Angeles kung saan ngayon ay may napakalaking sunog ay halinhinang tinatawag na the Sin City ng Estados Unidos. Sin City buddy na may ibig sabihing isang lugar na punong-puno ng kasamaan, galit sa isa't isa, pagiging inggitero, labis-labis na katamaran, prostitusyon, napakaraming sugal, sobrang ganid sa pera, samot-saring krimen at higit sa lahat ay ang pagtalikod sa Panginoon. Hindi ko tuloy maiwasang maalala ang mga katagang nasusulat sa Biblia, kaya naman basahin natin ang Peter 2:6 hanggang 9, and I quote, God decreed destruction for the cities of Sodom and Gomorrah. The God also destroyed the evil cities of Sodom and Gomorrah by burning them until they were ashes. He made those cities an example for what will come to those who are against God. But he saved a lot from those cities. A lot of good man was troubled because of the filthy lives of evil people. Lot was a good man, but because he lived with evil people every day, his good heart was hurt by evil things he saw and heard. So the Lord knows how to save those who serve him. When troubles come, he will hold evil people and punish them while waiting for the judgment day. So, by knowing that verse buddy, ay hindi kaya nagseset lang siya ng example para sa mga bansang katulad ng USA na nakalimutan na ang Panginoon dahil nabulag na sa sobrang pera at kayamanang natamasa nila dito sa mundong ibabaw. At ang pinakamensahe hindi pa huli ang lahat para magbalik loob sa kanya. Kasi 'di ba, alam naman natin na ang USA ang pinakamayamang bansa sa buong mundo, pero kahit sila ay walang nagawa sa hagupit ng panahon. Hindi nila ito na-contain ng maayos kaya lumala na ang apoy. Nakapagtataka lang. So buddy, what do you think? Ito bang lahat ng ito ay isang natural disaster? Sinadya ng kung sinong tao? O isang patikim ng Panginoon para sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya? Let me know sa comment section. At muli ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.